Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa mga nakikinig din po sa atin, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Ayan, nag-proceed na naman po itong impeachment trial ni Sara Duterte at lumabas na naman ang mga pangalan, kaapelyedo po ng mga sikat na senador at politiko. Huy! Ano to? Bukod kay Mary Grace Piatos, bukod kay Nova na puro pagkain, bukod kay Mr. Andy Lim at kay Mr. Pikit, yung mga nakakatawa pong pangalan, ngayon, lumabas ang apelyedo ni Revilla, ni Ontiveros, ni Jokno, at ni Lapid. Talaga naman, Anong ibig sabihin yan? Malinaw po yan na imbento at gawa-gawa lang yang mga acknowledgement receipts ng confidential funds ni Sara Duterte. Wala na pong question dyan. Inimbento lang po yan. So yung gumagawa ng mga resibo, kung ano lang yung pumasok sa isip niya, halimbawa, sige, nasa Senado na tayo. Sino mga senador na gagamitin natin na apelyido dyan? O Revilla, sige, idugtong mo na si Lapid, idugtong mo na si Ontiveros, idugtong mo na si Jokno, congressman. Nasa congress category sila. O tapos na tayo sa congress category. O nasa chicheria na tayo. O sige, Mary Grace Piatos, si Miss Nova. O sige. O tapos na tayo dyan. Punta tayo sa cellphone, si Xiaomi. Di ba? Kasi gawa-gawa nga lang. Kahit ano pang pagtatakip ng kampo ni Sara Duterte, hindi siya makakawala dyan. Dahil yan po yung mga ebidensya na sila mismo ang gumawa. Remember, ito pong mga acknowledgement receipts na pinag-uusapan natin ngayon sa Senado, hindi po yan gawa ng prosecution. Hindi po yan gawa ni Marcos, kundi gawa po yan ng kampo ni Sara Duterte at ipinasa po nila yan sa Commission on Audit. Yang mga gawa-gawang resibo na yan. Baka isisin nyo pa kay PBBM yan, ha? Si Sara po ang nagpasa niyan. Pinirmahan po ni Sara yan, yung liquidation report na yan. Ang tindi talaga. Paano nyo sasabihin na tama yung acknowledgement receipts na yan? Paano nyo sasabihin na hindi dinoktor o hindi dinaya yung mga acknowledgement receipts na yan? Ayan o. Ayan o. Yan po yung mga acknowledgement receipts na pinasa po ni Sara Duterte. Sila po nagpasa niyan. Isa-isahin natin. Si Pia Piatos Slim. O Piatos din. Talagang sikat na sikat pala ang Piatos eh. 140,000 po ang natanggap. Si Ralph Josh Bacon. Naku, pagkain. Paborito rin siguro ito bacon o kakaalmusal lang nung ginawa yung resibo. 150,000 ang natanggap. Ito pa. Si Ong Pauco. Next naman si Ann Ong Pauco. Ito medyo realistic yung surname, 50,000 ang natanggap. Si Heart Santiago, artista. Pinagsama si Heart Evangelista at si Randy Santiago. 250,000 po yung natanggap ni Heart Santiago. Mga gawa-gawang pangalan lang po yan, ha? Kakapagtaka itong mga to. Tapos sa mga DDS, sige, proud pa sila. Si Fiona Villegas. Magkano natanggap ni Fiona? Kalahating milyon. Biruin mo ha, 500,000 po natanggap ng isang tao lang. This is to acknowledge receipt of the amount of 500,000 pesos for the purchase of rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations. Purchase of provision of medical and food aid worth 500,000 pesos. Pero walang resibo yan, ha? Bumili sila ng, Bumili sila ng mga supplies. Bumili sila ng mga equipment. Bumili sila ng mga gamot. Bumili sila ng mga grocery items siguro ito o pagkain. Walang resibo. Saan kayo bumili? Worth 500,000 na walang resibo. Maintindihan mo pa kung sa sari-sari store kasi wala naman talagang resibo yan. Pero ito, worth 500,000 pesos. Wala resibo ni Katiting. Ito na tayo sa mga senador. Si Beth Revilla. 50,000 po. Bumili naman daw po sila ng impormasyon kay Revilla. 50,000. Bumili din po sila ng 500,000 na naman. Kalahating milyon na naman po ito. Ng gamot. Ang daming gamot na binili At pagkain para kay Clarice Ontiveros. Kamag-anak ba ni Risa Ontiveros? Ito pa, 150,000 kay Jose Jokno. Ano binili? Information naman po ang binili nila.
Talaga nga naman, oh. Si Lapid, si Maple Lapid. Sabi ng PSA, hindi naman nag-exist yung mga tao na yan eh. 150,000, nakakapagod. 150,000 pa ulit-ulit na pagdanakaw sa kaban ng bayan. Panloloko sa kaban ng bayan. Winaldas yung pera ng taong bayan. Biruin mo, isang resibo ha. Isang papel lang, acknowledgement receipts. Kalahating milyon yung laman. Ganyan kadali nila na-liquidate yung milyones na yan. Mabuti ngayon, nabubulgar na yan. Oh, sino naman to? Kapatid ata to ng Maple Lapid. Si John Lapid. Nakatanggap naman po ng 350,000. Gamot din po. At pagkain. Naku naman, ang dami namang gamot niyan. Anong sakit ba niyan? Ba't hindi na gumaling yan? Lahat gamot. Talaga nga naman, oo. Ay nako, Sara Duterte. Hirap na hirap kayong ipaliwanag niyan. Kaya gumagamit na kayo ng ibang mga personality para ipagtanggol si Sara. Halimbawa, Magalong. Isa sa pinakamaingay din ngayon si Magalong. Oh, diversionary tactics na naman. Oh, pinupuna yung mga mambabatas natin, yung prosecution natin para i-divert yung issue. Hindi pag-usapan itong mga bogus na acknowledgement receipts na to. Benjamin Magalong. Ano nangyari dyan sa Cebu, sa Baguio? O, hindi ka mag-concentrate dyan. Ano ba? May ambisyon ba? Maging senador kaya maingay? Tutukan mo muna yung mga residente mo dyan sa Baguio, oh, para i-landslide, oh. Wala ba kayong programa dyan para maayos? Alam nyo na yung terrain, alam nyo na ganyan yung slope ng lupa dyan, eh. Wala ka bang ginagawa dyan? Bago ka makisawsaw sa usaping political, national, ha? Mag-focus muna po kayo dyan sa inyong LGU. Hayaan na natin itong impeachment trial sa prosecution, hayaan na natin yan sa defense. Huwag na po kayo mangialam dyan. O sige, Pilipino ka, may karapatan ka. Hindi okay, sige, kami din, karapatan din namin na i-call out ka at magsalita din laban sa inyo. Di ba? Paano may pagtatanggol yan? Sige. Mayor Benji Magalong. Tama ba yan? Yung pagwawalda sa confidential funds ni Sara Duterte, tama po ba yan? Si Ontiveros, si Jokno, si Revilla, si Lapid. Ano yun? Nagkataon lang? Nilaro mga pangalan ng mga politiko ginamit sa peking resibo? Nagkataon lang po ba yan? Anyway, sinabi ko na nga, peke na nga ni. Peke na po yan. Diba? Ito pa, hindi lang yan ha. Sinabi rin po ng testigo mula sa Commission on Audit sa COA na malaki rin po ng parte ng confidential funds ni Sara Duterte ginamit po sa mga party-party. Partners event. Talaga nga naman, tree planting. Tama ba yan? Yan ba ay mga confidential activities na dapat pondohan ng confidential funds? Benji Magalong. Tama ba to? Panoorin natin ito. Nakalagay sa dokumento, examples ng activities ng Office of the Vice President for the confidential funds. Pakibasa nga for the record, no? Kasi tama ba yung basa namin? May tree planting, gift giving. Please read for the record, Madam Witness. Ano yung sinasabing pinaggamitan ng confidential funds? Ready? Dito po sa December 13, 2022, Department of Education 2022 Partners Appreciation Night in Mandaluyong City, Metro Manila, December 15, Sandali. Appreciation Night. Opo. Party. Sa pagkaintindi mo, confidential activity ba yan? O nasa listahan ba yan, Your Honor, ng confidential activities base sa joint circular? based po dun sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund, hindi po ito nakasama doon. Basahin mo pa yung iba. So hindi. Ano pa yung iba? December 15, 2022, Knights of Rizal Supreme Council, 60th year of the Institute in Baguio City, Youth Campaign on Patriotism. Meron din po Compliant ba to sa listahan? based po sa joint circular, hindi po ito nakasama dun sa mga activities po under 4.8 kung saan pwedeng gamitin ang confidential fund. Basahin mo nga lahat ng activities na yan for the record at sabihin mo kung compliant ito. Kung ito ba mga activities ay pinapayagan bilang liquidation ng confidential funds. Meron po dito December 17, 2022, Christmas activity in Happy Land, Tondo, Manila. Christmas activity and exploration meeting of Extension Office Barangay 101 in Tondo, Manila.
consultation with barangay chairman ng Manila in Manila, pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Okay. Hills, Quezon City. Marami pa po yan. Okay. Kung totoo man na ginastos yung pera na yan sa mga bagay na yan, mali pa rin. Dapat pa rin isauli ni Sara Duterte kasi may separate budget po yan. Naging duplication na lang po yan. Kasi gusto niya ka-coffee mamigay. Sige, kunin mo sa sarili mong pera, huwag sa kaban ng bayan. Kasi may separate budget po yan. Ang ginastos, ang pinapalabas dito ng kampo ni Sara Duterte, itong mga activities na to, ipinondohan ng confidential funds. Sabi ng mga dealers, ka-coffee, ginastos naman pala eh. Ginastos. Asan mga resibo na totoong nangyari yan? And pangalawa nga, hindi nga pwedeng gamitin yan. Paulit-ulit tayo dyan. Hindi pwedeng gamitin yung pera na yan, yung confidential funds na yan, dahil itong mga activities na yan, appreciation night, Christmas party, tree planting activities, etc. Hindi po yan kasama sa mga activities na pwedeng paggastusan ng confidential funds alinsunod doon sa joint circular na sinasabi po ng COA. Doon po sa joint circular na yan, naka-identify lang po yung pwedeng gastusan. Ideally and definitely, technically, lahat na ng LLY ang dulo, confidential in nature dapat. Naging confidential ba yan? Yung appreciation night na yan? Pag-uwaldas yan eh. Alam nyo ba ibig sabihin ng appreciation nights? Night? Walang S. Kasi iba yung kabal nights, no? Halimbawa, ikaw ay sumusuporta kay Sara Duterte. O ikaw vlogger for example, no? O ikaw ay media. In-invite kayo kasi ina-appreciate yung suporta nyo. Yan, nabibigay ng paraffle, mga galante, magbigay ng raffle na TV, magbigay ng raffle na cash. Yun pala, galing sa confidential funds yung pera. Bakit hindi kinuha yan sa pondo ni Sara Duterte? Kasi hindi naman, kumbaga hindi naman kailangan yan eh. Yes, matutuwa yung partners mo, pero hindi yan kailangan. Winaldas ang kaban ng bayan para sa mga ganyang aktibidades. Malinaw po yan. Diba? Talaga nga naman oo. Tapos, proud na proud pa kayo dyan. Mga dilis. Proud na proud pa kayo dyan. Sinabi na nga ng COA, mali yan eh. Dapat nyo isauli. Hindi nyo pa rin sinauli yan. Yung mga peking acknowledgement receipts na yan. Wala pa rin po kayong sinasauli dyan. Ninakawan na po yung taong bayan dyan. Ilan po ang na-disallowed ng COA? 73.28 million pesos. Disallowed na po yan, ha? Ibig sabihin, maling paggastos at dapat isauli po yan ang kaban ng bayan. Mula po yan sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP na kinash advance po noong December 2022. Again, 73 out of 125 million pesos ang sinabi ng COA, disallowed. Malinaw po yan. COA Notice of Suspension dated December 13, 2023, followed by Notice of Disallowance dated August 8, 2024. The documentary record identifies the Notice of Disallowance and the earlier suspension as prosecution exhibits. Pinasauli na inyo ng COA. Ang tagal nga niya, no? Ginastos nyo yung pera December 13, 2023. Yung sa ND ha, yung sa suspension. And sige, appeal kayo ng appeal hanggang umabot po yan ng August 8. Hanggang ngayon, hindi nyo pa po sinasauli yan. The notice of disallowance states that 69 million pesos involved rewards in cash, goods, and medicines that lack documentary evidencing the success of the information gathering or surveillance activities. Parang ganito po kasi yan nangyayari. Si Sara, sige, 69 million, gastosin natin yan para sa confidential activities. Nung ginastos na yan, wala silang maipakitang ebidensya. Inception report ba? Ito. Dahil ginastos natin na 69 million pesos na yan, ito po yung accomplishments natin. Ito po yung mga ebidensya na talagang pinaggastusan natin. Wala pong ganyan. Tama ba yan? Tama para kay Sara. Mga DDS, tama para kay Sara, pero pag sa ibang tao, mali. Double standard kayo. Kayo naman, oo. Siya, komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook po ba kayo? Di pa po kayo naka-like and follow? Please, like and follow. Yung mga nasa YouTube, make sure to subscribe. Click lang po yung subscribe. And TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in the next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.